Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Isasagawang World Economic Forum on East Asia all set na. Mga delegado mula sa iba't ibang sektor sa 30 bansa dadagsa. Kampo naman ni Pangulong Aquino ang pagpupulong na dadaluhan din kabilang na ang humigit kumulang sa 600 leader at delegado mula sa mga sektor ng negosyo, finansya at civil society mula sa 30 bansa. Kampo ni Janet Lim Napoles tiniyag na maglalabas ng ikalawang affidavit sa PDAV-SCAM. Maraming sangkot tutukuyin. Bilang ng mga Pinoy na naniniwalang magbabago pa ang kanilang buhay, tumaas ayon sa survey. Mga kinatawan ng DOH na susuri sa tubig sa Alamada, North Cotabato kaugnay sa diarrhea outbreak dumating na. Samantala, measles outbreak idineklara naman sa Surigao City. Balitang negosyo, mga kumpanya ng langis magpapatupad na naman ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, mga kasama sa ibayong dagat naman, China nagpadala na po ng mga barko para ilikas ang kanilang mga mamamayan mula sa Vietnam. Buong pansang pagsasarang boses ng balita. RMN News. Mabuhay Pilipinas, umaga na po ng Lunes ngayon, May 19, 2014. Ito pa rin ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman po si Rod Marcelino at tayo po ay live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXDC 621 RMN Davao, DYRI 774 RMN Iloilo, DYVR 657 RMN Rojas at live din sa RMN E-Media Channel 36 TV Zamboanga. Live International via Ustream, search RMN Manila dahil live din tayo makasama sa RMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. News. Panahon, patuloy pa rin umiiral ang Ridge of High Pressure Area o HPA sa buong Luzon, kaya't asahan po natin ang mainit na temperatura at malinsangang panahon. Ang buong bansa naman ay makakaranas ng bahagyang maulap na papawirin na may mga kasamang pulo-pulong pag-ulan, partikular na po sa hapon o gabi. Magiging mahina hanggang katamtamang hangin ang magmumula sa timog silangan hanggang timog ang iiral sa hilaga at gitna Luzon. At mula rin sa silangan hanggang sa timog silangan sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang mga baybaying dagat sa buong kapuluan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Tinatagwat po ng temperatura sa Metro Manila 25 hanggang 35 degrees centigrade. Araw naman sumikat kaninang alas 5:27 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:17 ng hapon. RMN News Nationwide. Mga kasama, magsisimula na po sa Miyerkules, Mayo 21 ang World Economic Forum on East Asia na unang beses na idaraw sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, paunahan po ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagpupulong na dadaluhan ng mga leader na Indonesia, Vietnam at Myanmar. Bukod sa kanila, inaasahan din ng 600 leaders at mga delegado mula po sa mga sektor ng negosyo, pinansyal at maging civil societies mula sa 30 bansa. Pangungunahan ni Pangulong Aquino ang pagpupulong na dadaluhan din ni na Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung at Vice President ng Myanmar Nhan Tun. Kabilang na ang humigit kumulang sa 600 leader at delegado mula sa mga sektor ng negosyo, finansya at civil society at mula sa 30 bansa. Ayon pa kay Coloma, magsisunod main venue ang Shangri-La Makati Hotel. Habang sa iba pang mga hotel sa Makati, gaganapin iba pang pagpupulong. Ang nasabing meeting ay sisentro sa mga sumusunod, kabilang po dyan yung pagtamo ng patas at karampatang pag-unlad, pagsulong ng mga modelo sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya at pagtatamasa at pagpapatibay ng buklurang pangrehiyon sa Silangang Asya. Kabilang din sa inaasang tatalakayin sa pulong ay iba't ibang oportunidad sa negosyo at pamumuhunan sa gitna po ng ASEAN Economic Community sa taong 2015. Napapanahon ang pagtutulong ito sapagkat sa taong ito, inaasahan na ang buong rehiyong Silangang Asya ang magtatala ng pinakamataas na antas ng paglago sa buong mundo. Kabilang na asahan sa tulong ang iba't ibang oportunidad sa negosyo at pamumuhunan sa gitna ng ASEAN Economic Community sa taong 2015. Pagtataguyod ng malawakan,
makahulugan at makatarungang pag-unlad sa mahigit na 3 bilyong katao na naninirahan sa Timog Silangang Asya, India at China. Si Presidential Communications Secretary Coloma. Sa kaugnay na balita, mga kasama mga lider naman ng iba't ibang bansa sa Asya na lalahok sa World Economic Forum magdadatingan ngayong araw. Ang kasama mo sa balita, Joyce Adra. RMN Report. Sunod na dadating ngayong araw sa NAIA ang mga dayuhang ang mga delegadong lalahok sa World Economic Forum na gaganapin sa Makati City. Kabilang sa nakatakdang dumating ngayong Lunes ang mga opisyal ng Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand at Vietnam. Ilan sa kanila ay dadating mamayang hapon habang ang karamihan ay mamayang gabi. Ilan din sa foreign leaders ay mananatili sa bansa hanggang sa Biyernes. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra sa RMN. Radyo mo nationwide. Pinaplansya na ng kampo ni John Lim Napoles ang supplemental affidavit kaugnay sa multi-billion pesos pa rin na pork barrel scam. Matatanda na kapag-submit na ng kanyang unang general statement o pinanumpang salaysay si Napoles sa Department of Justice na magpulong akusado kay Justice Secretary Laila de Lima sa ospital ng Makati. Ayon po kay Attorney Bruce Rivera, abogado ni Napoles, tulad ng kanyang unang pahayag, magsusumite sila ng mas detalyado affidavit at mga araw ngayong linggong maglalaman daw ng mga dokumentong susuporta bilang ebidensya sa nalang isisiwalat. Asahan din anyang mas maraming pangalan ang lalabas sa listahan. Dahil sa mga record at dokumento, nagpahagi si Rivera na malilinaw ang pagkakadawit po ng ilang mambabatas kaugnay sa naging financial relationship nito kay Napoles at kung sangkot nga ba sila sa scam. Nabatid na dumami na ang nasangkot na pangalan sa isyu ng maglutangan. Ang mga listahan ni na Secretary Ping Lacson de Lima na kapwa ng naisumite sa Senado. Bukod ba ito sa pork list na hawak din umano ng whistleblower na si Sandra Cam. Matapos naman lumabas ang napakaraming bersyon ng Napoles, abay nanghihinalang ngayon si Attorney Levito Baligod na posibleng kagagawan ito ng isang dating government official na sangkot din sa multi-billion pork barrel scam. Ayon kay dating abogado ng whistleblower na si Ben Hurluy, sinabi ni Baligod na ang nasabing ex-government official ay may kakayahan pa rin hanggang sa ngayon dahil marami itong pera. Ayon kay Baligod, hinala niya lamang ito lalo't hindi lumalabas ang pangalan ng naturang opisyal sa mga ipinalabas na listahan. Sa kabilang dako, tiniyag naman ng abogado ni pork barrel scam leader Janet Lim Napoles na isisiwalat ng kanyang kliyente ang lahat ng kanyang nalalaman hinggil sa skandalo, may immunity man o wala. Affidavit ni Napoles malapit nang matapos. Kasama natin sa balita Angel Ronquillo. RMN Report. Malapit ang matapos ang affidavit ng sinasabing pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Bruce Rivera, ilang mahalagang detalye na lamang tinatapos sa affidavit bago ito isumite sa Department of Justice. Sinabi pa ni Rivera na posibleng sa Miyerkules ay handa na ang kumpletong salaysay ng kanyang kliyente na kung saan magsisilbi itong ebidensya laban sa mga sangkot sa controversial na pork barrel fund scam. Magdidiin din ito sa mga personalidad na kasama sa Napoles. Matatandang noong Huwebes, binigyan na isa pang linggong palugit ng Senate Blue Ribbon Committee si Justice Secretary Laila de Lima upang isumite ang kumpletong affidavit ni Napoles. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Sa iba pang mga balita, mga kasama, tumaas ang bilang ng mga Pinoy na positibo na magbabago ang kanilang buhay kasunod ng pagbaba ng bilang ng mga Pinoy na walang trabaho sa bansa sa unang kwarter ng taon. Batay sa lumabas na survey ng Social Weather Station na isinagawa noong Marso 27 hanggang 30, pumalo sa 25.7% ang joblessness rate o katumbas ng 11.5 milyong Pilipino. Bumaba ng 1.8% mula sa naitalang record nung nakaraang 3 buwan na nasa 12.1 milyong Pinoy na walang trabaho. Dahil rito, 36% ng mga respondents ang naniniwalang maraming mabubukas na trabaho sa susunod na 12 buwan. 32% naman ang naniniwala na hindi magbabago ang kanilang buhay. Kinautawan po ng Department of Health na susuri naman sa tubig dyan sa Alamada, North Cotabato dahil sa diarrhea outbreak. Dumating na. Sama natin sa balita live, Daisy Mango ng RMN Cotabato.
RMN Report. Dumating na sa bayan ng Alamada, North Cotabato ang dalawang toxicologist at environmental sanitation expert mula sa Department of Health Central Office upang mag-imbestiga sa cholera outbreak sa nasabing bayan. Ayon kay DOH-12 Regional Director Diogenes Baloma, kinuna ng grupo na water sample at ang water sources ng mga barangay na tinamaan ng cholera, pati na ang mga water container na ginagamit ng mga ito dahil kadalasan umano sa ginagamit nila ay mga container ng pesticide at herbicide na ayon kay Baloma ay hindi natatanggal kahit anong linis. Binigyang diin ni Baloma na cholera at hindi diarrhea ang sakit na dumapo sa mga residente sa 4 na sityo ng barangay dato sa nabanggit na bayan tulad ng napaunang ulat. Napag-alaman din mula sa opisyal na umaabot sa 700 ang tinamaan ng sakit, ngunit 2 lang ang natukoy na cholera, samantalang hindi naman maituturing na cholera ang mga naranasan ng nalalabi pagamat may ilang sintomas na kalintulad ng naturang sakit. 8 pa rin ang naitalang nasawi dahil sa cholera ayon pa kay Baloma. Inaasahang lalabas ang resulta ng pagsusuri ng mga empleyado mula sa DOH sa loob ng isang buwan. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kukunin naman ng Department of Agriculture serbisyo ng Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng cloud seeding sa ilang lugar sa bansa. Ang hagbang ng DA ay kasunod na rin ng pagbagsak po ng kinuhang private plane na magsasagawa sana ng cloud seeding operation noong nakaraang buwan sa Nueva Vizcaya na ikinasawi ng 4 na kawani ng Agriculture Department. Ang kay DA Provincial Officer Celerina Miranda, mas may kakayahan na-train ang mga tauhan ng Air Force sa paghawak ng mga eroplano kaya mas makakatulong sila sa pagsasagawa ng cloud seeding kumpara sa mga private firms na kanila una nang kinokontrata. Kasabay nito ay pinagbabawal ng DA ang partisipasyon ng kanilang mga kawani sa cloud seeding operations. Ang cloud seeding ay susuporta upang maiwasan ang pagkatuyo ng Magad Dam sa Isabela na isa sa pinagkukunan ng kuryente at irigasyon sa Luzon. RMN Nationwide Report. Meron pong measles outbreak, idineklara dyan sa Surigao City. Kasama natin sa Magital Live, Jojo Perol ng RMN Surigao. RMN Report. Isa ng patay at lumobo sa 172 ang pinaghinalaang kaso ng tick-gas sa Surigao City, kaya naman ideklara na ang measles outbreak. Ayon kay Dr. Romulo Edierna at Dr. Emmanuel Flandero ng City Health Office, ang namatay sa tick-gas ang isang 9 na buwang bata mula sa barangay Mapawa dito sa lungsod. Sa 172 na mga pinaghinala ang kaso, ito mula sa buwan ng Enero hanggang Mayo. Sa deklarang outbreak, inisa-isa na ang mga bahay sa iba't ibang barangay sa Surigao City para sa pagbibigay ng bakuna laban sa tigdas kasamang ibang gamot at vitamins. Tumulong na rin ang mga personahe ng Department of Health Regional Office, mga barangay health workers at mga barangay officials. Kasamo sa DXRS Surigao, Jojo Perol, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama, inaasahan pong magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Kaya tayo maglalaro sa 20 centavos hanggang 40 centavos ang mababawas sa kada litro ng diesel. Habang 25 centavos naman hanggang 40 ang posible po itapyas sa bawat litro ng kerosene. Pero may nagbabadya naman 40 centavos hanggang 60 centavos sa taas presyo sa kada litro ng gasolina. RMN News Abroad. 5 barko po ng China ang ipinadala sa Vietnam para ilikas ang kanilang mga kababayang Chinese dahil sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa ulat, 3,000 Chinese national ang nag-evacuate. Unang naiuwi ang 16 na Chinese national matapos masugatan ng mga ito sa riot. Matatandang kamakailan lamang 15 mga factory, restaurant at iba pang mga negosyo sa pag-aari po ng mga Chinese ang binulabog ng mga nagpo-protesta, kung saan nagsunog pa ang mga Vietnamese sa harapan ng kanilang mga establishmento at nadamay din ang mga negosyo ng mga Taiwanese at mga Koreano. Live tayo mga kasama, what's sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero ng RMN News Nationwide. Lunes ng umaga, May 19, 2014.
panoorin po ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang po ang RMN News Nationwide. At thank you Lord, tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Ito pa rin mga kasama sa tahanan ng may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Sama niyo po sa serbisyo publiko ako si Buddy Oberas. At ako naman po si Rod Marcelino. Ito ang RMN, Radyo Mo Nationwide. Radyo mo nationwide. Ang pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:16 na umaga. Tatak RMN.